Magandang araw, iho. Aming nabalitaan tungkol sa inyong malagintong panabong. Aking anak babae gusto niyang makita ang inyong malaginto. Ang dinig kong pagkakasabi ni Mr. Choi. Mabilis ko naman silang inayang pumasok na muna sa loob ng aming tahanan upang doon kami mag-usap ng maayos. Ipaghahanda sana sila ng maaaring mainom ng aking mga kapatid. Subalit tumanggi ang mga ito. Sinabi ko rin sa kanilang nasa bundok si Itay Kano. Sa aking pag-aakalang aalis ang mga ito at sabihin sa aking babalik na lamang sila. Subalit tila ba'y importante ang kanilang sadya kay Itay. Kung kaya't napilitan na akong pakiusapan at utusan ang dalawa kong kapatid na pumunta sa aming bundok upang sabihin kay Itay na merong mga taong gusto siyang makausap. At dahil nga sa nasa paanan ng bundok, nakatirik o nakapwesto ang aming tahanan, kung kaya't malapit lang ito sa aming bundok. Samantalang kapansin-pansin, maya't maya ang ginagawang paglingalinga ng tatlong bisita namin sa paligid o labas ng aming tahanan. Marahil ay umaasa silang makikita nila sa labas ng aming tahanan ang aming malagintong panabong. Iho, Fidel, maaari ba naming makitang saglit yung inyong malagintong panabong? Ang pakiusap at mahinahong pagkakasabi ni Mang Orlando sa akin, pinagbigyan ko naman sila, Sir Jess, at sila ay aking dinala sa kulungang nakabukod para kay Malaginto. At pagkarating namin sa mismong tapat ng kulungan ni Malaginto'y isa-isa nilang sinilip sa mga siwag ng kawayang siyang nagsisilbing dingding ng kulungan ni Malaginto. At kagaya ng aking inaasahay, naging larawan ng labis-labis na paghanga ang bawat isa sa kanila. Dahilan upang ang dalawang mga singkit na mga mata ng dalawang mag-amang inchik ay nakita ko nang nanlaki at halos lumuwa na. Nakaawang na ang kanilang mga bibig at kulang na lamang ay pasukan ng bangaw ang kanilang mga bunganga dahil sa matinding paghanga kay Malaginto. Totoo ang mga usap-usapan at mga kumakalat na balita tungkol sa inyong Malaginto. Anak, ano ang masasabi mo sa Malagintong ito? Dinig kong sabi ni Mr. Choi at ang kanyang pagkakatanong sa kanyang unikaihang bilog na bilog ang kanyang puwitan at halatang hindi pa ito nabibigwasan. At pakending-kending rin ito kung maglakad at meron itong dalawang naglalakihang hinaharap kung saan ay talaga namang iyon ay bumagay sa kanyang maliit na hitsura. Maganda si Ma'am Cheng, Sir Yes, at aminado akong kung kaano siya humanga sa kagwapuhan ng aming Malagintong panabong ay ganoon din ako sa kanya. At sana ako na lamang si Malaginto. Hindi rin nagtagal ay nakita na nga naming nagmamadali nang naglalakad sina Itay kasama si Inay at ang aking dalawang mga kapatid palapit sa aming bahay. May buhat-buhat pang tig-isang buwig na saging na saba ang aking dalawang kapatid na sila Ramon at Manuel. At si Inay at Itay na may dalang mga mais at nakalagay sa loob ng bayong. Banaag kay Itay at maging kay Inay ang matinding pagtataka sa kung anong sadya ng isang kilalang mayamang inchik at negosyanteng si Mr. Choi sa aming tahanan. Pagkatapos na magpalit ni Itay ng kasuotang pangbahay ay hinarap niya ang mga ito sa aming salas at kinausap. Hindi na rin nag-abala pa si Inay o maging kaming lahat na sila'y aming ipaghanda ng merienda dahil sa tumanggi ang mga ito. Magandang araw po sa inyo, Mr. Choi, Orlando. Ano po bang mahalagang pakay nyo at kayo po ay napadalaw dito sa aming tahanan? Ang dinig naming magalang na pagkakatanong ni Itay Kano sa kanila, lalong-lalo na nga kay Mr. Choi. Magandang araw din sa inyo, Kano. Ako hindi na paligoy-ligoy pa. Gusto namin ng inyong Malaginto, lalo na ng aking anak na si Cheng. Uwi ka ni Mr. Choi kay Itay habang sila ay makikitang nakaupo
sa mga upuang gawa sa kawayan, dahilan upang hindi ko po kayo maintindihan, Mr. Choi. Ano po bang ibig niyong sabihin? Ang nagtatakang tanong ni Itay sa kanya, at aming nakitang meron itong dinukot sa kanyang mamahaling pantalon o sa kanyang mismong bulsa. Pagkatapos ay meron itong inilabas doon na isang malinis at medyo pahabang puting papel. Isa pala itong cheque. Kano, tanggapin mo itong pera. Malaki-laking halaga ito. Nais ng anak kong bilhin ang inyong malagintong panabong sa malaking halaga. Uwi ka pang muli ni Mr. Choi kay Itay. Samantalang kaming lahat noon ay kampante lang. Alam naming hinding-hindi kayang tuksuhin si Itay Kano ng malaking halaga ng perang kanyang iniaalok kay Itay Kano. Nakita naming napakamot ng ulo itong si Itay Kano, sabay wikang, pasensya na po kayo, Mr. Choi, dahil sa hinding-hindi ko po kailanman ibibinta ang aming alagang panabong, lalong-lalo na nga si Malaginto. At kung inyo pong itatanong kung bakit ay dahil po sa hindi lamang isang panabong ang tingin namin sa kanya, kundi isa na ring kaibigan. Sobrang napakahalaga po para sa amin si Malaginto. Pasensya na po, Mr. Choi. Naging banaag ng labis-labis na pagkadismaya ang tatlo sa narinig nila kay Itay. Ngunit, kano, gagawin ko triple o kahit magkano ang perang ibabayad ko kapalit ng inyong Malaginto. Mapagbigyan ko lang ang gusto nitong aking anak. Dahil kano, ang totoo nang malaman ng anak ko ang tungkol sa inyong Malaginto ay napilitan pa itong umuwi dito sa ating probinsya galing China. Kaya naman wag mo naman sana akong biguin, Kano. Isa ka ring magulang at alam mo ang pakiramdam kapag ka hindi natin naibigay sa ating mga anak ang kanilang mga gusto. Dagdag panguwi kang muli ni Mr. Choi kay Itay Kano, kung saan ay makikitang nakakunot na ang makinis na noo ng dalagang si Miss Ching. Kanoon pa may, Mr. Choi, may nais lamang po sana akong sabihin sa inyo. Totoo pong lahat ang mga sinabi niyong yan tungkol sa ating mga anak. Pero, hindi po sa lahat ng pagkakataon ay ibibigay natin sa kanila ang lahat ng kanilang gusto. Dahil po sa meron talagang mga bagay na hindi pwedeng mapa sa kanila at hindi po kayang bilhin ng ating mga pera. Katulad na lamang po ng aming Malaginto. Pasensya na pong muli, Mr. Choi, dahil po sa hindi na po talaga magbabago pa ang aking desisyon. Hinding-hindi ko po ibibinta sa kahit kanino man at kahit na gaano kalaking halaga man ng pera ang magiging kapalit ng aming Malaginto. Inuulit ko po, Mr. Choi, lalong-lalo na nga sa iyo, Iha. Pasensya na po. Okay, Kano. Di na kita pipilitin pero, Kano, may nais sana akong hilingin sa'yo. At sana ako hindi mo biguin. Pinagbigyan naman siya ni Itay at sinabi niyang, sabihin niyo po, Mr. Choi. Makikinig po ako sa inyo. Gusto ko sana itapat sa iyo ang panabong ng aking anak laban sa inyong Malagintong panabong. Gusto namin makita kung kaya bang patumbahin ng kanyang alagang panabong ang inyong Malaginto. Ang sabi ni Mr. Choi kay Itay, kung saan ay aming ikinagulat yon dahil sa hindi namin sukat akalaing isa palang babaeng magsasabong. Itong merong siksing pangangatawan na si Miss Ching. Wala pong problema yon, Mr. Choi, pero sa susunod na po natin pag-usapan yan. Dahil po sa meron pong nakatakdang makakaharap, nakalaban o makakatunggali ang aming Malaginto ngayong darating na linggo. Sagot sa kanya ni Itay. Tumangutango naman ang mga ito at nagpasalamat kay Itay. Kasunod ay nagpaalam na ang mga itong babalik na sa bayan. Pagkaalis ng mga ito'y, Kano, mukhang dumadami na ang mga nagkakainteres na patumbahin at gawing inasal o pulutan ang ating alagang si Malaginto. Kano, natatakot ako na baka ang nag-aalalang uwi ka ni Inay Estela kay Itay Kano, kung saan
ay alam ni Itay kung ano ang ibig niyang sabihin. Huwag kang mag-alala, asawa ko, Estela. Mga anak, hindi tayo pababayaan ng nasa taas. Manatili lamang tayong nasa kanya ang ating mga puso't isipan. At huwag na huwag tayong lalamang sa ating kapwa. Paliwanag ni Itay Kano sa aming lahat. Napanatag naman doon ang loob ni Inay. Kinaumagahan, araw ng Martes, ang nakatakdang araw kung saan ay papaliguan ni Itay si Malaginto sa bukal na nasa aming bundok at nasa mismong tapat ng matandang punong nara. Kasama kaming tatlong magkakapatid at naiwan si Inay sa aming tahanan dahil sa sinabi ni Itay sa kanyang hindi naman kami magtatagal doon at pagkatapos naming mapaliguan si Malagintoy, uuwi na rin kami sa aming tahanan. Bitbit kong muli ang bayong kung saan ay naroon si Malaginto. Sa daan pa lamang papuntang bundok ay may napapansin kaming lahat dahil sa ramdam naming parabang may mga matang nakatitig sa amin at nagmumula ang mga yon sa aming likuran, sinabayan pa ng mga kaluskos at mga tunog na parang nagmumula sa mga naabakang mga tuyong dahon at mga nabaling mga tuyong kahoy at parang nagmumula yon sa gilid ng daang nasa aming parting hulihan. Nagkatitigan kaming apat at nakiramdam sa paligid nang walang ano-ano'y bigla na lamang bumigat ang bayong kung saan ay naroon si Malaginto. Hindi lamang yun, Sir Jess. Ramdam ko at pansin naming lahat kung papaanong pilit na naglilikot si Malaginto sa loob noon. Sa tindi ng gulat ko'y kamuntik-muntikan ko pa itong mabitawan. Dahil sa sobrang gulat ko noon, nag-alala si Itay at maging kaming lahat. Dahil sa kung bakit bigla na lamang na bumigat ang bayong. Ilang sandali pa'y marahang binuksan ni Itay ang bayong at sinilip namin si Malaginto. Maayos naman ito, ngunit nakapagtatakang parang siya'y nakikiramdam sa paligid ng mga oras na yon. Nang bigla na lamang kaming nakarinig ng mga sunod-sunod na yabag sa lupang damuhan na parang tumatakbo ang mga ito palayo sa aming kinaroroonan. Kinakailangan nating magdagdag pa ng pag-iingat, mga anak, dahil parang may mga mata o mga taong nagmamatsyag sa atin. Tayo na, mga anak, magpatuloy na tayo. Paalala sa amin ni Itay at pagkatapos ay kanyang maingat na isinara ang bayong at nagtatakang muli ko itong iniangat sa lupa. Bumalik na sa tamang bigat ang naturang bayong. Pagkarating namin sa mismong tapat ng matandang punong nara at sa mismong bukal ay isa na namang milagro o kababalaghan ang aming natuklasan dahil sa meron kaming pamilyar na bangong nalalanghap sa paligid ng matandang punong nara. Isang pambihirang bango o kakaibang bango at pamilyar sa akin at maging sa aming lahat ang bangong yon dahil alam naming iyon ang pabangong na aamoy namin sa misteryosong mama. Hindi lamang yun, Sir Jess. May napansin kaming mga tumubong maliliit pang mga kakaibang mga halaman sa paligid ng bukal. Mga halamang hindi pamilyar sa paningin ni Itay. Paanong mayroong mga tumubong mga kakaibang halaman paikot sa bukal na ito? Anong mirakulo na naman ba ito? Nagtatakang pagkakasabi ni Itay. Ilang sandali pa'y pagkatapos na maingat na mailabas ni Itay si Malaginto sa bayong ay maraha na nga niya itong inilublob sa kumikintab, malinis, malinaw at masaganat, malakristal na tubig sa bukal. Pinaliguan niya si Malaginto doon at pagkatapos ay pansamantala namin siyang itinali sa isang maliit na punong tumubo malapit sa aming lukaran upang matuyo ang kanyang mga balahibo. Kapansin-pansin sa aming lahat, Sir Jess, ang istik sa bawat isang pirasong buntot ni Malaginto dahil sa ito'y naging isa ng kulay ginto. Pinaliguan niya si Malaginto doon at pagkatapos ay pansamantala namin siyang itinali sa isang maliit na punong tumubo
malapit sa aming lukaran upang matuyo ang kanyang mga balahibo. Kapansin-pansin sa aming lahat, Sir Jess, ang istik sa bawat isang pirasong buntot ni Malaginto dahil sa ito'y naging isa ng kulay ginto. Ang ibig ko pong sabihin, Sir Jess, ang istik sa mga buntot ng ibang mga panabong ay kulay puti, ngunit kay Malaginto ay naging kulay ginto. Hindi namin binigyang pansin yon dahil syempre, ginto ang balahibo nito o gold, kung kaya't hindi nakapagtatakang maging kakulay ng kanyang balahibo ang istik ng kanyang mga buntot, lalong-lalo na nga sa kanyang nag-iisang pinakamahabang buntot na nakaturo sa kanyang ulo o masasabing nakapayong sa kanya. Pero nagkamali ako, Sir Jess, dahil ayon kay Itay, mga anak, ang totoo hindi ganto ang kulay ng istik sa bawat mga buntot ni Malaginto noon. Katunayan, mga anak, noong una kong napansin ang kanyang mga buntot noon ay kulay puti ang mga ito. Pero ngayon mga anak, ay naging kakulay na ng kanyang mga balahibo ang kanyang mga istik sa bawat isang buntot niya. Paliwanag sa amin ni Itay, sa nooy mas lalo pang ang nagmistulang purong ginto ang mga balahibo ng aming panabong. Kumikintab ito, Sir Jess, sa tuwing nasisikatan ng araw hanggang sa pagkalipas ng mga ilang minuto'y nagpasya na nga kaming bumalik na sa aming tahanan. Pareng Kanao, pare! Naririto na kaming muli, pare! Ha, 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 ha! Ang dinig naming Malaromi Diaz, natawa nitong si Mang Octavo. Kumikintab na naman ang kanyang bilugan at napanot ng ulo na parang binuhusan ito ng isang buting mantika. Purong balat na lamang ito at ni kaunting hibla ng ligaw na buhok o balahiboy, walang makikita sa kanyang ulo. At kasama nito ang apat na sinamang Clarito, Mang Rudy, Mang Iko at ang paika-ikang may tungkod na si Lolo Berhil. Mabilis ko silang pinagbuksan ng pintuan ng aming bakod kung saan ay ng mga sandaling yon ay araw na naman, araw ng linggo, ang araw na muling may magaganap na sultada o sabong sa aming mismong baryo at ang araw ng pagtutuos ng panabong ni Mang Tonyo at ng aming panabong na si Malaginto. Nakahanda na noon si Itay maging si Malaginto sa loob ng kanyang sariling bayong at maging ang kanyang perang ipupustang matagal na niyang inilaan ay nasa loob na ng kanyang malalim na bulsang suot na pantalong maong. At pagkapasok nila ay sinuri kaagad nila si Malaginto. Kasunod ay ngumisi ang dalawang sina Mang Octavo at Mang Clarito. Pasipol-sipol pa ang mga ito. Tayo na, mga pare, dahil sa tingin ko'y nasa sabungan na ngayon sila Tonyong taga-Bitaw at ang kanyang dalawang pinaglilingkuran. Anak, Fidel, dalhin mo ang bayong. Uwi ka sa amin ni Itay. Wala na nga kaming sinayang pang oras at pagkakataon dahil ng mismong oras na yon ay magkakasama na nga kaming pumuntang muli sa aming sabungan. Siksika na at nagkaroon na ng bulong-bulungan sa labas ng sabungan dahil sa inililikhang ingay ng mga mamumusta, mga meron at mga magsasabong doon na parabang kami na lang ang hinihintay ng mga ito doon dahil sa amin ang nakitang nasa loob na ng sabungan katabi ng Kristo ang pasuray-suray at tumutungga ng alak na si Mang Tonyong taga-Bitaw. Akala ko noon, Sir Jess, ay isa itong magtatari, itong si Mang Tonyo. Mali pala ako, Sir Jess, dahil isa pala itong sikat at kinatatakutang taga-Bitaw sa aming probinsya noon. Nasa kanyang tabi ang dalawang bundat na si Mang Alfredo at si Mang Eliazar, kung saan ay nakaagaw ng pansin sa aming lahat ang hawak ni Mang Alfredo ng isang manok panabong. Isa itong panabong na sa pagkakaalam ko'y isang banugon. Kakaiba ang kulay ng balahibo nito, buhay na buhay, at nagtataglay ito ng agresibo at nakakatakot na hitsura. At himas-himas ito ni Mang Alfredo. Isa palang banugon, pare, ang panabong na kanilang gustong ibangga kay Malaginto. Ha 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 ha. Ang dinig naming wika nitong kalbong si Mang Octavo. Tama ka, pare. Tama ka riyan, paring Octavo. Banugon ang tawag dyan sa Visayas. At ang iba naman bangkas yata ang tawag dyan
Sagot sa kanya ni Itay. At nang makita o mapansin ng sentensyador ng sabungan si Itay, ay tinawag kaagad sila nito at pinapasok silang dalawa ng aming magtataring, si Mang Iko, sa loob ng sabungan. Nagkagulo at nagsigawan na ang lahat ng mga tao sa labas ng sabungan. Mga taong alam naming nagmula pa sa ibang lugar. Ang ilan sa kanila, masaksihan lamang nila kung papaanong makipagbakbakan ang hari ng sabungang si Malaginto, lalo na nang makita nilang papasok na sa loob ng sabungan si Itay Kano, dala ang bayong o si Malaginto at ang magtataring si Mang Iko. Nagbatian muna sila ni Mang Tonyo bago sinabi sa kanila ng sentensyador ng sabungang tarian na nga nila ang kani-kanilang mga dalang panabong. At doon namin napagtantong ito palang si Mang Ilyasara ay isa palang magtatari, dahil sa aming nakitang lahat na siya ang nagkabit ng tari sa paanan ng kanilang banugon, habang iyon ay maingat na hawak ni Mang Alfredo. Kalmadong kalmado namang ikinakarga ni Mang Iko ang matulis at matalim na tari sa paanan ni Malaginto. Ilang sandali pa'y nagwika ang sentensyador ng sabungan ng, "Kung sino pa sa inyo ang may gustong pumusta, sabihin nyo na kaagad. At kung wala na ano pa ang ating hinihintay? Umpisahan na natin ang salpukan ng dalawang mga mandirigbang panabong." Nakakabinging sigawan at hiyawan ang isinagot sa kanya ng lahat ng mga mamumusta. Sa sinabing niyang yon, ilang sandali pa'y nakita kong iniabot na ni Mang Alfredo ang kanilang banugong panabong kay Mang Tonyong lasinggerong tagabitaw, at nang mahawakan niya ang naturang panabong gamit ang kanyang kaliwang kamay, ay ngumisi ito ng makahulugan, tumungga ito ng alak, lumubo ang kanyang tigmagkabilang pisngi. Sa kamarahan niyang iniabot kay Mang Alfredo ang buting may lamang alak, at nakita ko Sir Jess kung papaanong minumog niya ang alak sa loob ng kanyang bibig. Ilang sandali pa'y binugahan niya ng alak galing sa kanyang bibig sa kanilang panabong na isang banugon. Ipinaligo niya sa buong katawan ng kanilang panabong. Hindi lamang yun, umusal ito ng sa tingin ko'y mga orasyon. Alam ko sa aking sariling hindi lamang ako ang nakasaksi sa kanyang mga kakaibang ginawang yon, dahil maging ang ilan sa mga tao sa paligid ng sabungan ay nasaksihan yon, lalong-lalo na nga sila Mang Octavo. "Ang mga orasyon o mga salitang Latin upang magbigay ng kakaibang lakas, bilis at pulidong pagpalo para sa isang panabong na kanyang ibibitaw sa gitnang bahagi ng sabungan. Iyon ang kanyang ginamit. Ha 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 ha! Magaling! Isang sinaunang paraang ginagamit ng mga katutubong mga magsasabong. Ha 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 ha!" Dinig kong wika ni Lolo Virgil habang siya'y makikitang katulad ko. Mariin naming tinitingnan ang kinatatayuan ni Mang Tonyo na nooy papalapit na sila ni Itay sa gitnang bahagi ng sabungan. Dala ang kani-kanilang mga panabong. Basang-basa ang ulo at maging ang buong katawan ng kanilang panabong na isang banugon, at natitiyak kong naging amoy panis na laway na yon at alak galing sa bibig ni Mang Tonyo. Kalmado lamang at pasuray-suray pa itong si Mang Tonyo kung siya'y titingnan. "Kano, manalo man o matalo itong isang panabong na aking ibibitaw ngayon, ay isa lamang ang gusto kong sabihin sa iyo. Ginawa ko ng lahat at ginamit ko na ang pinakang ultimatum na orasyong natutunan ko sa aking mga ninuno. Dahil ang totoo, Kano, sa mga nakita kong mga paraan at taktika ng inyong Malaginto, ay aminado akong kinakabahan na ako ngayon. Hindi ko alam, pero ngayon ko lamang ito naramdaman. Sa tagal ng panahon ng pagiging isa kong tanyag na tagabitaw." Ang wika ni Mang Tonyo kay Itay, kung saan ay makikita silang magkaharap na sa gitnang bahagi ng sabungan.
Hindi pa natin alam kung ano ang mangyayari sa ating mga panabong, Tonyo. Dahil sa hindi pa nag-uumpisa ang kanilang salpukan, sagot sa kanya ni Itay. Pagkatapos ay magkasabay na nga nilang inalis ang mga kaluban ng mga tari sa kanilang mga panabong. Pinagharap at parehong tumuka ang mga ito ng may diin sa bawat isa sa kanila. Pagkatapos ay magkasabay na nga nila itong binitawan. Paglapat ng kanilang mga paa sa lupang sahig ng sabungay, ikinampay kaagad ng banugong panabong ang kanyang dalawang malalapad na mga pakpak. Kasabay ay ang sunod-sunod nitong ginawang paghakbang ng kanyang mga paa papalapit kay Malaginto na nooy nakatayo at nakaabang lang sa kanya. Pinuntiriya ng kanyang kargang tari ang aming Malaginto. Lumagotob yun, Sir Jess, at kitang-kita namin kung papaanong dumistansya o tumalsik papalayo sa agresibong banugon ang aming Malaginto. Muling bumuelo ang banugon at nagpasuray-suray ito na animoy lasing kong titingnan habang siya'y papalapit kay Malaginto. Muli nitong iniangat ang kanyang paang may kargang tari at pinuntiriya ng kanyang tari ang nooy nakabukas na dibdib ni Malaginto. Tumama yung Sir Jess sa dibdib ni Malaginto, ngunit hindi yun bumaon at mas lalong hindi dumulas ang kanyang tari sa dibdib ni Malaginto dahil tumalbog lang ang kanyang matulis na tari sa dibdib ng aming Malaginto na para bang yun ay tumama sa gulong ng sasakyan o di kaya'y sa isang matigas na bagay. Banaag na ng matinding pagtataka at pagkamangha ang itsura nila Mang Alfredo at Mang Eliezer at maging si Mang Tonyo, at kung ito'y ilalaraway, para siyang nahimasmasan at nawala ang tama ng alak sa kanyang katawan. Nakailang palo pa ang banugon kay Malaginto, ngunit yun at yun pa rin ang aming nakikitang mga pangyayari. Pinakikiramdaman lang siya ni Malaginto, hindi ito gumagalaw at mas lalong hindi ito hinihingal habang makikitang nakapusturang nakaharap kay Malaginto at parang papasagod na muli ang naturang banugon kay Malaginto. Ano sa tingin mo, Tonyo? Anong masasabi mo tungkol sa mga nakikita mong laban ng ating banugon sa panabong na Malaginto ni Kano? Ang tanong ni Mang Alfredo sa nagtatakang si Mang Tonyo kung saan ay kanya nang nabitawan at bumagsak na sa lupa ang buting may lamang alak. Ibang klase. Hindi ko sukat akalaing may gantong uri o klase pa lang panabong. Ngayon lamang ako nakakita ng gantong panabong. Noong unay, dumulas lang sa katawan niya ang kargang tari ng panabong nila Conrado. Ngayon naman, tumatalbog lamang ang tari ng ating banugon sa kanya na para bang pinargahan ng mutyang sakunat. Hindi ko talaga inaasahan ito. Nagtataka at nahimasmasang sambit ni Mang Tonyo. Ilang sandali pa'y bumuelong muli ang banugong panabong. Ngunit, nang puntong yon, ay parang nagbago na ang kanyang laro. Lumipad ito papalapit kay Malaginto at nagpaikis-ikis ito sa ere. Yung para bang kung siya'y titingnay, parang hindi niya kayang ibalansi ang kanyang tigmagkabilang mga pakpak. Pagbagsak nito kay Malaginto'y pinalo niya at pinalak ng ibaon sa ulo ni Malaginto ang kanyang matulis na tari. Tumaplis yon, Sir Jess, sa ulo ng aming Malaginto dahilan upang napasubsob ito sa lupa sa mismong tapat. Sa mismong tapat ni Malaginto, inihakbang ni Malaginto ang kanyang mga paa palayo sa kanya na para bang hindi niya ito pinapansin. Subalit talagang buong-buo ang loob ng banugong panabong at talagang prosigedong itong pabagsakin si Malaginto dahil muli niyang inatake si Malaginto, bagay na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Dahil sa isang nakakasilaw na pag-atake ang ipinagkaloob sa kanya ni Malaginto, pinigwasan siya ng isang malakas na pagpalo ni Malaginto at tumama ang kanyang tari sa kanyang leeg. Winakwak yun ni Malaginto pababa sa kanyang katawan. Kasunod ay ang pagbaon ng kargang tari ni Malaginto sa kanyang mismong tagiliran at ang pinakang huli ay ang tusok ng taring lumubog sa kanyang parting suso na siyang naging dahilan upang mangisay-ngisay na itong banugong panabong nila Mang Tonyo.
Para bang walang nangyaring salpukan sa pagitan nilang dalawa dahil hindi man lang hiningal si Malaginto. Nagsigawan ang lahat ng mga pumusta sa aming Malaginto dahil sa labis na tuwa at sayang kanilang nararamdaman, lalo na nga nang idiniklara na ng sentensyador ng sabungan na panalo. Panalong muli si Malaginto at iniangat na ito ng sentensyador. Nagmistula namang sagmawan ang bibig nila Mang Octavo dahil sa kanilang ginagawang mayat-mayang pagbanggit sa pangalan ni Malaginto. Ganoon din ang kasalukuyang naririnig ko sa aking dalawang kapatid. Lumabas rin kaagad sila Itay ng sabungan at lumapit sa aming kinaroroonan. Dala niya si Malaginto at bitbit naman ni Mang Iko ang bayong. Kano, sa tingin ko'y hindi umubra sa inyong Malaginto ang mga usal o orasyong matagal nang ginagamit ni Tonyo sa lahat ng mga sabungang kanyang puntahan. Kano, taos sa aming mga pusong tinatanggap namin ang kabiguan ng aming panabong. Ang dinig naming pagkakasabi ni Mang Alfredo kay Itay kung saan ay makikita na ang tatlong papalapit na sa aming kinaroroonan at makikita namang bit-bit ng nahimasmasang si Mang Tonyo ang wala ng buhay na banugong panabong. Labis din akong nagpapasalamat sa inyo, Alfredo. Eliazar, lalong-lalo na nga sa iyo, Tonyo, dahil hindi ko nakita sa inyo ang ugaling meron si Conrado. Salamat sa naging laban ng ating mga panabong. Sagot sa kanila ni Itay. Nakipagkamay ang tatlo kay Itay at sinabi ni Mang Eliazar kay Itay ang mga katagang. Kana, pasensya ka na, pero sa mga nasaksihan kong mga pag-atake at mga nakakamanghang bilis ng inyong Malagintong panabong ay nabuo na ang mga desisyon sa aking isip. Sa sinabing yun ni Mang Eliazar kay Itay ay pare-pareho kaming nagtataka kung ano ba ang ibig sabihin nito. Eliazar, ano bang ibig mong sabihin? Ang tanong sa kanya ni Itay. Kano, ikinakansila ko na. Ang dapat sana'y magiging banggaan ng aking panabong na isang hiraw laban sa inyong Malagintong panabong dahil sa ako'y nag-aalala na baka magataan lang din sa kawali ang panabong kong iyon at gawin yung pulutan sa inuman. Ang medyo pabirong pagkakasabi ni Mang Eliazar kay Itay. Ngunit, mawalang galang na sa inyong usapan, Kano, Eliazar. Eliazar, may nais sanang sabihin sa inyo si Mang Gustavo. Ang singit na pagkakasabi ng sentensyador ng sabungan kung saan ng mga pagkakataong yun ay naroon ito sa aming kinaroroonan at nakikisiksikan sa mga taong nasa aming paligid. At sa kanyang likuray, nakita namin ang isang mamang may malinis at maputing kasuotan. Merong hitsurang hindi naman kagwapuhan, medyo maitim, matangkad at may nakakaagaw pansing. Suot niya isang gintong kwintas. At siya ay si Mang Gustavo, ang isa pang tanyag na sabongero at magtatari ng mga panahong yun. Higit sa lahat ay may tangang mutyang galing sa bunga ng punong duldul. Magandang araw sa inyo, Eliazar. Ang isang sabongerong negosyante, Alfredo. Ang isa namang sabongerong may malawak na pag-aaring lupain dito sa probinsyang ito. Tonyo, ang isang tanyag na kinatatakutang tagabitaw ng mga manok panabong at merong mga orasyong nalalaman upang magkabisa at magkaroon ng kakaibang bagsik, bangis, bilis at lakas sa bawat manok panabong na iyong ibibitaw sa bawat sabungang iyong puntahan. At hindi na mabilang pa sa iyong mga daliri ang mga manok panabong na iyong naipanalo. Higit sa lahat, lalong-lalo na nga sa iyo, Terso de la Reba, alias Kano. Magandang araw sa iyo, Kano. Ang isang taong kasalukuyang
namamayagpag ang kanyang pangalan, usap-usapan sa lahat ng mga bayan hindi lamang dito sa probinsyang ito. Ha 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 ha! Ang taong hindi ko alam kung anong meron nga bang mutyang ikinakarga sa kanyang malagintong panabong, o baka naman ay may kakaiba sa inyong panabong na yan. Well, ha 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 ha! Maiba ako, Eliezar. Di ba't hindi mo pa naibabangga sa malaginto ni Kano ang iyong panabong na isang hiraw? Dahil sa aminin mo man o hindi, ay naduwag ka, Eliezar. Umurong ang iyong itlog. Di ba tama ako? Ha 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 ha! Tumahimik ang lahat ng mga tao sa paligid ng mga oras na yon habang binabanggit ang mga katagang yon ni Mang Gustavo. Meron itong dalawang mga kasamang alalay at natitiyak kong mga kamag-anak niya o mga kapatid ang mga ito, dahil sa halos masasabi talagang iisa lang ang hulma ng kanilang mga hitsura at ang isa sa kanyang mga kasama ay may bitbit na isang bayong. Teka lamang, ano bang gusto mong ipahiwati, Gustavo? Bakit hindi mo na kami diretsuhin pa? At huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa, tanong sa kanya ni Mang Eliezar. Alam kong isang beses lamang sa loob ng isang linggo pwedeng ilaban si Malaginto, Kano. At bala ko sanang sa iyo, sa malagintong panabong mong yan, nakasalukuyang hawak mo ngayon, ibabangga at upang masubukan na rin itong aking dalang kasilihing panabong na nasa loob ng aming dalang bayong. Pero katatapos lang makipagbakbakan ng inyong malagintong panabong na yan, diba? At yon ay nire-respeto ko. Ngayon, Eliezar, yang iyong dalang panabong ang gusto kong makabangga ng aming kasilihing panabong ngayong mismong araw na ito. Total maaga pa naman, diba, Eliezar? Tonyo! Ang may angas na pagkakasabi nito at hamon kay Mang Eliezar at kay Mang Tonyong taga-bitaw. Dahil doon ay nagkatitigan ang dalawang si Mang Tonyo at si Mang Eliezar na parabang nag-uusap ang kanilang mga mata. Tumango si Mang Tonyo kay Mang Eliezar bilang pagsang-ayon sa gustong mangyari ni Mang Gustavo, habang ito'y makikitang pinapaypayan ng isa sa kanyang kasama gamit ang medyo malapad at malaking pamaypay. Dahil sa ikaw ay isang tanyag at iginagalang at hinahangaan ng ilan sa mga taong naririto ngayon, Gustavo, sige, tinatanggap namin ang hamon mong yan, sagot sa kanya ni Mang Eliezar. Kung ganoon, ano pang hinihintay natin? Tayo na sa loob ng sabungan. At teka lang, Kano, tawag niya kay Itay na siya namang, ano yun, Gustavo? Ha 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 ha! Manood ka, Kano. Manood ka mamaya at huwag muna kayong umuwi. Pakiusap. Dahil gusto kong mapanood mo kung gaano kabilis matapos ang salpukan ngayong araw na ito. Ha 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 ha! May paniniguradong sabi niya kay Itay. Sa sinabi niyang yon ay halatang hindi yun nagustuhan ni Mang Tonyo. Hindi na ito nakapagpigil pa ng kanyang sarili, kung kaya't, Gustavo, huwag mong maliitin ang kakayahan ko pagdating sa usapang sabong, dahil baka hindi mo rin magustuhan ang mga katagang sasabihin ko sa iyo ngayon. Asar niyang sabi sa kanya. At ano naman yon, ha, Tonyo? Iritadong pagkakasabi rin sa kanya ni Mang Gustavo, samantalang kaming lahat noon ay nakikinig lang sa palitan ng kanilang mga batuhan ng mga salita, maging ang lahat ng mga tao sa sabungang yon. Gustavo, habang maaga pa sinasabi ko na sa iyong, umatras ka na at huwag mo nang subukang ibangga pa sa hari ng sabungang si Malaginto alinman sa inyong mga panabong, dahil paniguradong gagataan lamang yan sa kawali
pipigaan ng sili sa harapan ng inuman. Higit sa lahat ay mapapahiya ka lamang sa sabungang ito, katulad ng magtataring si Laurel at ng mag-amang Asunsyon. Ha 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 ha. Ang pang-aasar na sabi sa kanya ni Mang Tonyo, sabay tunggang muli nito ng kanyang tirang alak sa nahulog sa lupa sa loob ng sabungan. Huwag mo ring maliitin ang aking mga panabong, Tonyo. Malalaman mo rin yan at makikita mo sa oras na magkaharap na sa gitnang bahagi ng sabungan ang aking panabong at ang naturang malaginto ni Kano. Ha 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 ha. Sasagot pa sana sa kanya itong si Mang Tonyo, ngunit pinigilan na siya ng dalawang buteteng, si Mang Eliezar at si Mang Alfredo, at sinabi sa kanyang pumasok na sila sa loob ng sabungan upang maumpisahan ng tarian ang bawat panabong nila. Ha 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 ha! Hindi ko akalaing katulad ng ibang mga taong biniyayaan ng mutyang galing sa kalikasan ay naging isa ring mapagmataas itong si Gustavo. Nakalimutan na niya ang lupang nooy ginagapangan niya. Hahay! Bihira lang talaga ang mga taong merong katulad ng pag-uugali nitong si Kano. Ang dinig naming lahat na pagkakasabi ni Lolo Virgil tungkol kay Itay Kano, pulidong tinarian na nga ni Mang Gustavo ang nooy. Nakatalikod sa kanyang kasilihing panabong, kumikintab ang maiitim na mga balahibo nito. May nakakatakot na bilugang, mapupulang mga mata, matangkad, at sadyang napakaitim ng kanyang dalawang mga paa. At aming nakitang dumukot si Mang Gustavo ng bulak galing sa bunga ng punong duldol na nasa loob ng kanyang bulsa. Kanya yung ibinalot sa paan ng paglalagyan niya ng tari, samantalang binuhusan naman ng alak galing sa bibig ni Mang Tonyo ang paanan ng panabong ng isang hiraw na paglalagyan din ng tari ni Mang Eliezar. Bago niya ito kinargahan ng tari, ang hiraw na nooy meron ding mahahabang mga paa, batik-batik na mga balahibo at esponghadong palong. At pagkatapos ay pinagharap na nga ng sentensyador ng sabungan sa gitnang bahagi ng sabungan ang tanyag na tagabitaw at lasinggerong si Mang Tonyo at ang tanyag na magtatari, sabongero, at may mutyang galing sa bunga ng punong duldol na si Mang Gustavo. At pagkatapos na makompleto ng Kristo ang lahat ng mga pustay, ikinasa na nga ang magaganap na salpukan ng dalawang mga panabong. Huwag kang kukurap, Tonyo. Ha ha ha. At pagmasdan mo kung papaanong humiwalay ang mga lamang loob ng inyong hiraw sa kanyang katawan at kung papaanong bumaha ng dugo dito sa loob ng sabungan na ito. Ha 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 ha. Yan din ang mangyayari sa panabong mong makakabangga ni Malaginto. Ha 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 ha. Hambog pang pagkakasabi ni Mang Gustavo kay Mang Tonyo. Sinagot naman siya ni Mang Tonyo at sinabi niyang, Oo, Conrado, Gustavo. At nasisiguro kong yan din ang mangyayari sa panabong mong makakabangga ni Malaginto. Ha 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 ha. Sa sinabing yon ni Mang Tonyo sa kanyay ay nagmistulang papel na ginayumos ang hitsura nitong si Mang Gustavo. At pagkatapos nilang pagharapin ang dalawang panabong ay inalis na kaagad nila ang mga kaluban sa bawat mga tari. Pinalo kaagad at sinikwat ng karagang tari ng hiraw ni Mang Eliezar ang kasilihing panabong ni Mang Gustavo. Hiyawan ang mga mamumusta dahil sadyang napakabilis ng pag-ataking yun ng hiraw. Talsik ang kasilihin palayo sa hiraw. Ganoon din ang mga balahibo nito'y makikitang nangalat na sa loob ng sabungan. Ngunit ang nakapagtatakay, parang hindi man lamang ito nasaktan at ang tagal nitong bumagsak sa sahig ng sabungan. Pumailan lang muna ito sa ere, dahilan upang magkaroon pang muli ng pagkakataon ang hiraw na muli itong atakihin sa mismong ere. Bigla na lamang itong lumipad papalapit sa kasilihin. At nang silang dalaway magpang-abot sa ere,
ay otomatiko silang nagpalitan ng saksak ng kani-kanilang mga kargang tari. Parehong mabilis, parehong malakas, at pareho silang bumagsak ng magkahiwalay sa lupang sahig ng sabungan. Lahat kami noon, Sir Jess, ay manghang-mangha sa naging bakbakan ng dalawang panabong. Wala ni isa man sa kanila ang makikitang hinihingal. Pareho silang kondisyon na kondisyon. Kaya lamang, Sir Jess, ay meron kaming napansin na ang paa ng hiraw na merong kargang tari ay parang meron kaming nakikitang mamasamasang dugong gumagapang doon. Basa na rin ang tari ng kasilihing panabong at meron pang nakadikit doon na isang balahibong galing sa hiraw. May tama ng tari ang hiraw ni Lamang Ilyasar, ngunit hindi namin alam kung saan parte ba ng kanyang katawan nagkaroon siya ng tama. Ganoon pa may kalmado pa rin itong makikitang nakapusturang parang papasugod sa kasilihing panabong. Ganoon din ang kasilihing panabong sa kanya. Ilang sandali pa'y muli nilang magkasabay na inatake ang isa't isa. Paglapat ng kani-kanilang katawan ay binigwasan nila at pilit na isinasalba sa bawat talim ng kanilang mga kargang tari ang kanilang mga buhay. Napakagaan ng paang may kargang tari ng kasilihing panabong. Dahil sa kitang-kita naming lahat kung papaano nito pasimpleng itinutusok sa katawan ng hiraw ang kanyang tari. Samantalang ang hiraw noon, Sir Jess, ang bawat pag-atake at pagpalo niya ay nauuwi lamang sa wala dahil sa balahibo lamang ng kasilihing panabong ang tinatagpas ng kanyang kargang tari. Nang bigla na lamang na lumambitin o pumailalim sa kasilihing panabong ang hiraw ni Lamang Ilyasar at makikita itong nakatihaya habang sila'y nasa ere. Bukas na bukas ang kanyang dibdib at kitang-kita naming lahat ang paghugot baon ng tari galing sa kasilihing panabong ni Lamang Gustavo. Tapos na ang laban! Ha 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 ha! Tapos na ang laban! Ang pasigaw na pagkakasabi ni Mang Gustavo, at tama siya, Sir Jess, dahil nang bumagsak ang hiraw sa sahig ng sabungay, nangisay-ngisay na lamang ito, at kung ito'y ilalaraw ay para itong tinuklaw ng makamandag na ahas. Mabilis naman itong dinakma ng nooy nakangising si Mang Conrado, si Mang Gustavo. At kanya pa itong iniangat at isinisigaw nitong panalo ang kanyang kasilihin. At nang suriin ng tatlong sila Mang Tonyo, Mang Alfredo at Mang Ilyasar ang kanilang panabong na hiraw, ay tadtad na ito ng tama ng tari sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Mga malalalim na tusok ng tari. Dismayado ang kaawa-awang tatlo. Dahilan upang napansin kong parang naawa at nalungkot itong si Itay Cano sa kanila. Dahil nga para kay Itay, kabilang ang mga ito sa mga mabubuting mga sabungero, kagaya nila Mang Rufino at ng pinuno ng mga rebeldeng magsasabong na si Mang Mundoy. Ilang sandali pa'y idineklara na nga ng sentensyador na panalo. Panalo ang kasilihing panabong ni Lamang Gustavo, at nakita pa naming lahat sa kung papaano niya ibinaling ng dahan-dahan ang kanyang paningin sa kinatatayuan ni Itay Cano na nooy hawak nito ang aming malaginto. Ngumisi ito ng makahulugan kay Itay Cano na parang sinasabi ng kanyang mga matang ganoon din ang mangyayari sa aming malagintong panabong laban sa kanyang kasilihing panabong. Lumabas ito ng sabungan, pagkatapos ay lumapit sa aming direksyon sa mismong tapat ni Itay Cano at nagsabing, "Cano, sa susunod na linggo ba'y makakaasa akong magkikita tayong muli dito sa inyong sabungan? Dala ang inyong panabong at itong aking kasilihing panabong. Nakita mo naman siguro
o ninyong lahat kung papaano siya makipaglaro, ha? Ha, 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 ha. Sa sinabi niyang yun, kay Itay Kano ay si Malaging Tuna ang kumumbinsi kay Itay upang si Itay ay pumayag sa nais niyang mangyari sa paraang muli nitong tinukatuka ng 3 magkakasunod-sunod ang hinlalaking daliri ni Itay, kung kaya't, Gustavo, bilang isang sabongerong katulad mo, ay hinding-hindi kita kayang hindian. Sige, sa susunod na linggo ay nakahanda na akong itapat sa inyong kasilihing panabong itong aming malagintong kasalukuyang nasa aking mga kamay ngayon. Sagot ni Itay sa kanya. Pagkatapos ay ngumisi muna ang mga ito bago tumalikod sa aming mismong sabungan at dala ng kanyang isang kadugo o bataan ang wala ng buhay na hiraw. Dismayado naman at kababakasan talaga ng matinding kalungkutan at pagkatalo ng 2 magkasunod ang panig ni Mang Tonyo. Lumapit din ang mga ito kay Itay at pagkatapos ay, Kano, sa susunod na linggo babalik kami dito sa inyong sabungan upang matunghayan muli ang magaganap na banggaan ng inyong malagintong panabong sa panabong ni Gustavo at upang magbigay ng suporta sa inyong grupo, sa inyo kami o sa panabong mo Kano, nakahandang pumusta. Ang masayang pagkakasabi ni Mang Alfredo kay Itay na siya namang pagtango-tango nila Mang Eliezar at Mang Tonyo nang bigla na lamang na, Teka lamang, Tonyo, Alfredo, Eliezar, bakit hindi muna kayo sumama sa amin sa tahanan nila Paring Kano? Upang mag-inuman tayo doon ng tuba, diba? Diba, Paring Kano? Ha, 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 ha. Dinig pa naming sambit ni Mang Octavo ng mga sandaling yun. Sumang-ayon naman sa kanya si Itay at ng mismong oras na yun ay masaya kaming magkakasamang muli pabalik sa aming tahanan at nadagdagan na ang aming grupo ng 3. Masaya namang kasama sila Mang Alfredo, lalong-lalo na nga itong si Mang Tonyo. May pagka-komedyante rin pala ito sa totoong buhay, dahilan upang mabilis nilang lahat na makagaanan ng loob ang 3. Hindi rin ang mga ito masilan pagdating sa alak na kanilang iinumin. Lalong-lalo na nga si Mang Tonyo. Dahil nang kami ay makarating sa aming mismong tahanan, ay pumuwesto kaagad sila upang mag-inuman. Marami-raming alak ang maaga pa'y inorder nitong si Mang Octavo at Mang Clarito sa aming kababaryong magtutubang si Lolo Badong. Hindi mahitsurahan ang 3 sila Mang Tonyo sa tuwing sumasayad na sa kanilang lalamunan at gumuguhit na ang asim at tamis ng tuba. Pilit silang nakikisama dahil sa mabuting pagkataong nakita nila kay Itay Kano at maging sa kanyang mga kaibigan, samahang walang katulad. Kapansin-pansin lamang sa kanilang 3 dahil parang hindi sila tumitikim ni kaunting karning bihag na ginataang muli ni Inay Estela. Naisip tuloy ni Itay na baka katulad niya at ng sabongerong may motyang si Mang Doroy, hindi nila ugaling kumain ng kanilang sariling alagang manok. Lalong-lalo na nga kung ito'y isa ng talunan o isa ng bihag, dahilan upang napagpasyahan na nga ni Itay Kano na utusan kaming 3 magkakapatid na pumuntang dalampasigan upang mag-abang ng aming mga kababaryong mga mangingisda upang bumili ng sariwa at bagong huling isda. Sumakto namang nakasalubong naming 3 sa daan itong si Mang Daniel, isang mangingisda sa aming baryo noon. Pauwi na ito at may dala itong 4 na malalaking isdang lumot at kasalukuyang makikitang nakalagay sa kanyang pabilog na lambat. Mabilis namin siyang kinausap at sinabi namin sa kanyang baka maaari kaming bumili ng kanyang huling isda, kahit 1 piraso lamang. At nang malaman niyang nag-iinuman ang mga kaibigan ni Itay sa aming mismong tahanay, ay 2 pirasong malalaking isdang lumot ang kanyang kusang loob na ibinigay sa amin.
Pilit naming ibinigay sa kanya ang aming perang pambayad. Ngunit tumanggi ito at sinabi niyang, Ayos lang yon, Fidel, mga iyo. Isa rin kasi akong mamumusta at makailang beses na akong nanalo. Dahil sa malagintong panabong niyo ako palaging pumupusta. Hehehehe. At ngayong araw lamang ako lumiban na dumalo ng sabong. At balita ko ay panalo na naman daw si Malaginto, ang totoong hari ng sabungan. Masaya naming sinagot lahat ang kanyang mga sinabing iyon tungkol kay Malaginto. At wala na nga kaming nagawa pa kundi ang tanggapin ang libreng 2 isdang kusang loob niyang ibinigay sa amin. Inihaw yun ni inay at kanilang isinausaw sa tuyong mayroong kalamansi at pinigaan pa ng siling labuyo. Sa kanilang inumay, hindi na iwasang banggitin ni Itay Cano ang tungkol kay Mr. Choi at sa anak nitong si Miss Ching. Mga pare, may iba ko. May nais lamang sana akong itanong sa inyo tungkol sa anak ng isang negosyanteng enchik sa ating mismong bayan na si Mr. Choi. Tumahimik silang lahat nang marinig nilang sinabi yon ni Itay Cano sa kanila. Teka lamang, Cano. Bakit mo pala naitanong at nabanggit ang pangalan ni Mr. Choi? Ang tanong ni Mang Alfredo kay Itay. Kasi Alfredo, noong mga nakaraang araw ay pinasyalan nila ako dito sa aming mismong tahanan at kanya akong inalok, mga pare, ng malaking halagang pera kapalit ni Malaginto. Nagulat silang lahat nang marinig nilang sinabi yon ni Itay sa harapan ng kanilang pinag-iinuman, kung kaya't inaasahan ko nang mangyayari yan, Cano. Dahil kahit sino talaga ay magkakaroon ng interes sa inyong malagintong panabong. Nga pala, Cano, ano ang isinagot mo sa kanya o kay Mr. Choi? Dagli ang wika naman at tanong kay Itay Cano nitong si Mang Elisara. Kahit anong mangyari at kahit gaano pa kalaki ang halaga ng perang kanyang ialok sa akin, ay hindi mangyayaring ipapalit ko sa anumang kayamanan si Malaginto. Natuwa silang lahat sa narinig nilang sinabi yon ni Itay Cano sa kanila. Dagdagan mo pa ang pag-iingat, Cano. Hindi lamang sa inyong Malaginto, kundi maging ng inyong mga buhay. Dahil ang pagiging bantog at sikat mo lalong-lalo na nga ng inyong Malaginto ay paniguradong may mga taong masasama ang loob na pilit nilang aagawin sa'yo si Malaginto, at nasisiguro kong nasa paligid lamang sila at naghihintay lang ng tamang pagkakataon. Seryoso at walang bahid ng pagbibirong pagkakasabi ni Lolo Berhel kay Itay Cano, kung saan ay otomatikong pumasok sa isip naming lahat ang mga taong sumusunod sa amin noong minsang kami ay pamuntang bundok dala si Malaginto upang siya'y paliguan sa bukal, at ng mismong oras na yon ay binanggit yun ni Itay sa harapan ng kanilang inuman na siyang ikinabulalas ni Mang Octavo. Nag-alala ang mga ito hindi lamang kay Malaginto kundi lalong-lalo na nga sa aming kaligtasan, nang biglang, Cano, may kilala akong isang tanyag na sabongero, may panabong, na kung saan ay lahat ng kanyang mga panabong na kanyang dalhin sa mga sabungay, panigurado na ang panalo. Katunayan, Cano, ay kamuntik-muntikan na kaming magkabangga sa isang sabungan sa pistahan. Ang kaso umatras ang kanilang panig. Kung ano man ang dahilan, ay hindi ko rin alam, Cano. Ang sabi ni Mang Tonyo kay Itay. Ang binabanggit mo ba, Tonyo, ay ang sabongerong usap-usapang isang magnanakaw ng mga panabong, at hindi basta-basta na mga manok panabong ang kanyang ninanakaw o kanyang ipinapanakaw sa kanyang mga bataan, kundi mga panabong na katulad ni Malaginto. Bigla ang tanong naman sa kanya ni Mang Alfredo sa mismong harapan ng kanilang pinag-iinuman.
Tama ka riyan, Alfredo. At siya ay walang iba kundi si Kinong. Isang tanyag na sabongerong walang karkada o mutya sa kanyang katawan. Lalo na nga para sa kanyang panabong, pero usap-usapang lahat ng mga panabong na kanyang dinadala sa bawat sabong ay hindi niya pag-aari dahil ang lahat ng kanyang mga panabong ay puro nakaw. Sabi pang muli ni Mang Tonyo. Tama ang lahat ng mga sinabi ni Tonyo, Alfredo. Kano, kaya kinakailangan niyong bantayang mabuti ang inyong malagintong panabong. Dahil kung totoong mga bataan ni Kinong ang mga napapansin niyong mga kakaibang tao sa inyong paligid, ay nasisiguro kung pinag-aaralan nilang mabuti ang paligid ng inyong tahanan at kung saan kayo pumupunta pagdating ng mga araw na walang sabong. Paniniyak namang pagkakasabi nitong si Mang Eliezar. Mabuti't hindi sila hinahanap o inaabangan ng mga may-ari ng panabong na kanilang ninanakaw, Tonyo. Ang tanong naman ni Mang Clarito kay Mang Tonyo. Hindi. Dahil sa matalino itong si Kinong, dahil sa ibang lugar niya o probinsya, isinasabong ang mga panabong na kanyang ipinapanakaw. Tahimik lamang silang pinapakinggan ni Itay Kano ng mga oras na yon. Nagpatuloy ang kanilang inuman kung saan ay puro sabong at mga kakaibang karanasan ang kanilang pinag-uusapan sa harapan ng inuman. Samantalang sa kabilang panig pala, noong mga sandaling yon ay seryosong nag-uusap ang mag-amang inchik na sina Mr. Choi at ang kanyang unika ihang parang pato. Kung maglakad, pagkending-kending pa ito, ang kanyang anak na si Miss Cheng. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa magaganap na paghaharap ng kanilang panabong, unang panabong ni Miss Cheng laban sa aming malaginto. Anak ako, gawa paraan para hindi talo iyo panabong sa malaginto ni Kano. Ang nooy makahulugang pagkakasabi nitong matabang inchik na si Mr. Choi sa kanyang anak na si Miss Cheng. Papa, ano po bang binabalak niyo? Diretsong tanong nito sa kanyang ama. Hindi pala ito utal magsalita dahil ang kanyang ina pala ay isang Pilipina. Ngumisi ng makahulugan ang kanyang butiting ama at sinabi nito sa kanyang, Ako anak di payag matalo iyo panabong sa malaginto ni Kano. Ako bili mamahaling torok galing ibang bansa. Akin torok panabong mo para lakas bilis, tibay resistensya. Tibay resistensya manok mo. Ha. Di ba maganda idea yun, anak? At ang buong akala nitong amang inchik na si Mr. Choi ay matutuwa o sasang-ayon sa kanyang masamang plano o pandarayang gagawin niyang yon. Itong kanyang solong anak. Ngunit nagkamali siya, Sir Jess, dahil sa higit na mas nangibabaw sa dugo ni Miss Cheng ang dugong Pilipino, sapagkat tinanggihan siya at sinaway ng kanyang anak. Papa, mas gugustuhin ko pa pong matalo kaysa manalo ang aking panabong na may halong pandaraya. Kaya naman, Papa, pakiusap po, huwag na po ninyong gawin pa o ituloy pa yung masamang plano nyo. Dismayado at halos hindi makapaniwala sa kanyang mga narinig sa kanyang anak, itong si Mr. Choi. Okay, anak. Ikaw masusunod. Ako alala lang sa'yo. Baka ikaw pagtawanan sa sabungan pag natalo iyong mandirigmang panabong. Nag-aalalang pagkakasabi nitong si Mr. Choi sa kanyang unikaihang anak. Nangako itong singaw sa kanyang ilong na hinding-hindi niya itutuloy ang kanyang planong yon, at bilang ama ay nagtiwala at umasa naman sa kanya si Miss Cheng. Ngunit nang tumalikod na ang dalaga sa kanya, gumuhit ang makahulugang ngiti sa kanyang matabang labi at sinabi nitong, Ako hindi payag. Ako tuloy
Ako bili, mamahalin turok at akin ibabaon sa katawan ng panabong ng aking anak. Ikaw kano, ikaw handa. Ako iyo tinanggihan, ako iyo pinahiya harap aking anak. Handa ikaw kano, lalo na iyo panabong. Wika niya sa kanyang sarili. Samantalang sa paglipas ng mga ilang araw ay nagpatuloy kami nila Itay sa lahat ng mga gawain sa bundok at nataon pang bakasyon namin noon, kung kaya't palagi kaming kasakasama ni Itay sa bundok. Pinananatili ni Itay kano ang kalusugan ng aming malagintong panabong. Pinalalakas niya ito at hindi niya kailanman inaasa sa personal na kakayahan ni Malaginto ang kanilang magiging salpukan ng kasilihing panabong ni Mang Gustavo, hanggang sa dumating na muli ang araw ng linggo ng pagkikita at paghaharap ni Malaginto at ng kasilihing panabong na ipinagmamayabang ni Mang Gustavo. Pagpatak ng alas 8:30 ng umagay, magkakasama na nga kaming muling naglalakad at tinatahak namin ang daan papuntang sa bungang nasa aming mismong baryo. Dinaluhan ng iba't ibang mga taong taga-ibang lugar o mga bayan ang aming sabungan. Mga taong may mga kaya sa buhay o may sinasabi sa buhay, mga negosyanteng magsasabong, mga alkalde ng barangay at maging ng bayan. Ang nakita namin nang kami ay makarating na sa sabungan, lumapit kaagad sa aming direksyon ang tatlong sinamang Tonyo, Mang Alfredo at si Mang Eliezar. At kapansin-pansin namang maayos na ang pananamit, hitsura o ayos nitong si Mang Tonyo. Hindi na ito kagaya noong parang pulubi kung titingnan at parang ang baho niya kung titingnan. Bagong tabas na rin ang kanyang buhok at hindi na ito amoy alak, sa dahilang ito'y wala ng bitbit na buti ng alak. At pagkalapit nila sa aming direksyon ay nagwika itong si Mang Tonyo kay Tainang. Kaibigang kano, kanina pa kayong hinihintay ni Gustavo at parang inip na ito. Sumagot naman sa kanya si Mang Clarito nang, Teka lamang kaibigang Tonyo, ba't parang hindi ka amoy bagong amoy alak ngayon? At parang mas guwapo ka pa sa amin ni Paring Octavo, di ba Paring Octavo? Nagtawanan silang lahat nang marinig nila yon kay Mang Clarito. Nangako ako noon sa aking sarili, kaibigang Clarito, na sa oras na makontra ang aking pinakang ultimatum na orasyon ng isang sabungero gamit ang kanyang panabong, ay ititigil ko na ang pagtungga ng alak. Sagot sa aming lahat ni Mang Tonyo. Ilang sandali pa nakita namin papalabas ng sabungan ang matandang sentensyador ng sabungan. Lumapit ito sa amin at nagwika kay Tainang. Kano, patarayan mo na yung malagintong panabong nyo. Pakiusap naman. Kanina pa kasi akong naiinis kay Gustavo. Para kasing sirang plakang binabanggit ang pangalan mo at ang malagintong panabong mo. Apurado na siyang magbakbakan ng inyong mga panabong. Hindi lamang yun, Kano. Ang dami niya pang mga sinasabi katulad na lamang ng... Katulad na ano? Natutuwag na si Paring Kano. Yan ay imposibleng mangyayari kung siya'y apurado sa laban. Sa laban ni Malaginto, pwes, ganoon din kami. Apurado na kami. Gawing pulutan ang kanyang kasilihing panabong. 4 na galong tuba pa naman ang aming inorder at binayaran kay Tatang Badong. Diba, Paring Clarito? Dugsong na pagkakasabi ni Mang Octavo sa nasabing sentensyador ng sabungan. At nang ibinaling namin ang aming paningin sa loob ng sabungan kung saan ay naroon si Mang Gustavo, nakita namin siyang iritado na itong kinakargahan ng mutyang bulak galing sa punong duldol na kanyang nakuha doon bago niya marahang ikinakabit ang mamahaling tari sa paanan ng kanyang napakaitim na kasilihing panabong.
wala na ngang sinayang pang oras at pagkakataon sina Itay Kano at si Mang Iko dahil nang mismong oras na yon ay magkasama na nga silang pumasok sa loob ng sabungan, dalang muli ang bayong kung saan ay naroon si Malaginto. Maibigay lamang kay Mang Gustavo ang laban ng dalawang panabong na kanyang pinakaaasam. Muling maingat na inilabas ni Itay Kano si Malaginto sa loob ng kanyang bayong kung saan ay makikita na silang nasa gilid ng ruweda. Kagaya ng mga naunay, nagbulong-bulungan ang lahat ng mga tao sa labas ng sabungan nang lumantad na sa kanilang paningin ang hari, ang nooy hari ng sabungang si Malaginto. Alinsabay naman noon ay ang muling pagputakan ng iba pang mga manok panabong na nooy nasa pag-iingat ng kani-kanilang mga amo na animoy. Naaalerto ang mga ito sa paligid hanggang sa makikita ng masaya at maingat ng kinakargahan ni Mang Iko ng tari ang paanan ni Malaginto, habang kasalukuyang makikitang abalang-abala ang Kristo at sentensyador ng sabungan sa pagkolekta ng mga perang pusta. Malaking pera ang pirang ipinusta ni Mang Gustavo dahil ganoon kalaki ang kanyang tiwala sa bawat manok panabong na kanyang inilalaban saang sabungan man siya pumunta, at ang kanyang malaking pustang yon ay tinumbasan ni Mang Alfredo dahil sa kagaya nga ng mga nabanggit ko noong mga nakaraang laban ni Malaginto at maging noong wala pa sa buhay namin si Malaginto. Hindi sagad kung pumusta itong si Itay at nang tuluyan na ngang makompleto ang mga pustay, pareho na nga silang pinagharap ng sentensyador ng sabungan sa gitnang bahagi ng sabungan. Dala ang kanilang mga manok panabong kung saan ay talaga namang nagdulot yon ng nakakabinging sigawan at hiyawan ng mga tao sa labas ng sabungan na animoy may konsyertong magaganap sa loob ng sabungan. Kano, nais ko lamang na sabihin sa iyo ang kasilihing panabong na ito, ang kahuli-hulihang panabong na makakaengkwentro ng inyong Malagintong panabong, at ihanda mo na ang sarili mo dahil ang araw na ito ang nakatakdang araw na mawawala na sa inyong buhay ang inyong alagang Malaginto. Ha 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 ha. Ang nakakaloko at may paniniguradong pagkakasabi nitong si Mang Gustavo kay Itay, dahilan upang malaya kang paniwalaan lahat ng mga sinasabi mong yan, Gustavo. Pero isa lang ang masasabi ko sa iyo, mas maganda sigurong pakinggan yung mga sinasabi mo kung tapos na ang laban ng ating mga panabong. Tandaan mo, Gustavo, hindi masama na tayo magtiwala ng sobra sa ating mga panabong dahil kailangan natin yon. Pero sana namay atin na munang hintaying matapos ang kanilang bakbakan. Ang wika sa kanya ni Itay, kumunot naman ang noo ni Mang Gustavo at napansin yun ni Itay kung kaya't huwag sanang sasama ang loob mo, Gustavo, dahil sa totoo ang lahat ng mga sinasabi ko sa iyong yan. Sabi pang muli sa kanya ni Itay, ilang sandali pa'y magkasabay na nga nilang inalis ang mga kalubang nakapasak sa bawat tari ng kani-kanilang mga panabong. Pinagharap ang mga ito at pareho silang gumanti ng pagtuka sa isa't isa. Pagkatapos ay marahan na nga nila itong inilatag sa lupang sahig ng sabungan. Wala ni isa man sa kanila ang naunang umatake. Sa halip ay pareho nilang pinakikiramdaman ang bawat isa sa kanila. Makikita pang kumakahig sa lupang sahig ng sabungan ang aming Malaginto. Ganoon din ang ginagawa ng kasilihing itim ni Mang Gustavo. Ngunit ang kanilang mga paningin ay hindi nila inaalis sa isa't isa nang biglang walang ano-ano'y. Bigla na lamang lumipad ng napakataas ang kasilihing itim. Dumungaw ito sa nooy, nakatayo lang at hindi gumagalaw na si Malaginto. Pumailan lang ito sa ere at nagmistula itong agila.
at napakatagal nitong bumagsak kay Malaginto na para bang kanyang sinusuri kung saang parte ng katawan ni Malaginto maaari niyang ibaon ang kanyang mamahalin at kumikintab na tari. Pagbagsak niya kay Malaginto'y pinuntiraya kaagad ng kanyang kargang tari ang dibdib ng aming Malaginto. Dumulas yon, Sir Jess, nang tumama ang kanyang kargang tari sa gintong kaliskis ng aming Malaginto na nasa kanyang dibdib. Ganoon pa may, sa lakas ng kanyang ginawang pag-atake ngayon sa aming Malaginto ay nakita naming lahat sa kung papaanong tumalsik si Malaginto palayo sa kanya at napasadsad pa at naglikha ng guhit sa lupa ang mga bumaong kuko doon ni Malaginto. Muling hinarap ng kasilihin si Malaginto at muli niya itong inatake. Pinalo niya ng pinalo si Malaginto ng sunod-sunod. Subalit ng sandaling yun ay gumanti na sa kanya ng pagpalo si Malaginto. Pambihirang bilis at lakas ng pag-atake at pagpalo. Ng pag-atake at pagpalo ng kargang tari ni Malaginto ang kanyang ipinagkaloob sa kasilihing panabong. 3 palo ang nakita naming sunod-sunod na tumama at bumaon sa katawan ng kasilihin. At kitang-kita naming lahat kung papaano yon bumaon sa katawan ng kasilihing panabong, dahilan upang kumalat na sa loob ng sabungan ang kanyang mga balahibo. Ngunit katakatakang mahahalatang parang ni hindi man lang nang hina o nasaktan ang kasilihing panabong na kung ito'y titingnan ay para bang mas lalo pa itong lumakas at bumilis, na kung siya'y ilalaraway parang wala itong tinamong saksak galing sa kargang tari ni Malaginto. Hindi niya iniinda at mas lalong hindi ito takikitaan ng takot at pagkaduwag sa laban, at ang katawan nito'y nagmistulang kasing kaan at kasing lambot ng bulak galing sa punong duldol. Ha 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 ha. Ayan na, nagsisimula ng magkabisa ang mutyang galing sa bunga o bulak ng punong duldol sa katawan ng aking panabong. Kaya, sige pa, atakihin pa at paluin pa ng inyong Malagintong panabong ang aking kasilihin kano. Ha 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 ha. Dinig ni Itay na pagkakasabi sa kanya ng nooy. Masayang-masayang si Mang Gustavo. Manghang-mangha kaming lahat sa kakaibang kasilihing panabong ni Mang Gustavo. At mag-umpisa na namang mabuo sa aming isipan ang takot at kaba para kay Malaginto. Maging si Itay ay banaag na rin ng matinding pagtataka at pag-aalala para kay Malaginto. Ganoon din si Malaginto, maging itumay, para siyang makikitang nagtataka rin sa kasilihing kanyang kaharap. Bumuelong muli ang kasilihing panabong at muli itong umatake kay Malaginto. Matapos itong patalsikin at binigwasan ng isang malakas na palo ni Malaginto sa kanyang katawan, hindi na siya hinintay pa ni Malaginto. Natuluyang makalapit sa kanya dahil sa mabilis niya itong sinalubong sa ere at muli niya itong binigwasan ng sunod-sunod na palo. Ngunit walang nangyari, Sir Jess, dahil talagang parang hindi nasusugatan ang katawan ng kasilihing panabong. Bumabaon, oo, ang kanyang tari sa kanyang katawan, pero ni kaunting patak ng dugo ay walang inilalabas ang katawan ng kasilihin. Pumailalim ang kasilihin kay Malaginto nang sila'y bumagsak sa sahig ng sabungan. At kitang-kita naming lahat kung papaano nito pasimpleng itutusok sana sa katawan o sa kilikili ni Malaginto ang kanyang kargang tari. Ngunit dumulas lang ang kanyang kargang taring yon. Bigla na lamang siyang pinalo sa ulo ng aming alagang Malaginto. Ngunit sumablay si Malaginto, Sir Jess. Hindi niya tinamaan sa ulo ang kasilihing panabong. Dahil sa aming mga nasasaksihan yon ay tuluyan na ngang nilukob at pinagharian ng takot ang aming pagkatao. Natatakot kami na baka mapaano si Malaginto. Ngunit kalmadong-kalmado lamang si Lolo Virgil at ni hindi ko man lang ito nakitang nagulat sa laban ni Malaginto at parang hindi siya nag-aalala para kay Malaginto. 3 sunod-sunod na mga malalakas at mabibigat na pagpalo ang pinakawalan ni Malaginto sa kasilihing panabong. Sa lakas nooy
tumalsik na para bang ang gaan-gaan talaga ng katawan ng kasilihing panabong. Nagtatakang sinundan siya ng paningin ng aming malaginto. Samantalang muling pumustura ang kasilihing panabong na parang aataking muli kay malaginto. Matapos nitong mapigilan ang pagsadsad ng kanyang katawan sa lupang sahig ng sabungan, nananatili pa rin tuyo ang kanyang balahibo. Sinyalis na wala pa siyang tinamong tama ng tari galing sa aming malaginto. At kagaya ni Malagintoy, hindi rin ito kababakasan ng matinding pagod. Hindi ito hinihingal na kagaya ng aming malagintong panabong. Ha 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 ha. Laos na yung inyong malagintong panabong kano. Ha 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 ha. Kayong lahat na mga pumusta sa malagintong panabong na yan, huwag na huwag kayong kukurap dahil gusto kong masaksihan ninyong lahat kung papaano mapapahiya at kung papaanong malagutan ng hininga ang inyong ipinagmamalaking hari ng sabungan, ang hari ng sabungan na si Malaginto. Ha 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 ha. Ang hambog na pagkakasabi ni Mang Gustavo sa lahat ng mga mamumustang pumusta at nagtiwala sa aming Malaginto, kung saan ay makikita na ang mga itong nakaawang na ang kanilang mga bibig na parabang sila ay nawawala na ng pag-aasang manalo si Malaginto. At parang ang iba sa kanila ay malapit ng maniwala sa mga kahambugan ni Mang Gustavo. Samantalang kabaliktaran naman yon sa mga hitsura ng lahat ng mga mamumustang pumusta sa kasilihing panabong dahil sa nagbubunyi na at nagsisigawan na ang mga ito. Huwag kayong maniwala sa mga kasinungalingan at walang katotohanang mga salitang binibitawan ni Gustavo. Dinig naming lahat na bigla ang wika ni Lolo Birhil, kung kaya't bakit niyo po nasabi yan, Lolo Birhil? Samantala po ay nagtataka at naguguluhang tanong ko sa kanya kung saan ay makikitang magkakatabing lahat kami noon nila Mang Tonyo at nila Mang Octavo. Nawawala na ba kayo ng tiwala at pag-asa sa inyong panabong na isang hari ng sabungan, Fidel? Kayong lahat, Tonyo, Octavo, kayong lahat, makinig kayo. Si Malaginto ay hindi lamang basta hari ng sabungan, kundi isa rin siyang immortal, na katulad ng panabong nila Doso na isang immortal bolig. Nasabi ko yan dahil tingnan niyong maigi at pagmasdan niyong mabuti si Malaginto. Binabasa niya ang kilos o pag-atake ng kasilihing panabong. Hindi lamang yon, inaalam niya kung papaano niya makukontra ang motyang ikinarga sa kanya ni Gustavo dahil sa yun ang palagi niyang ginagawa o ng inyong Malaginto sa tuwing may mga panabong siyang nakakaengkwentro. At merong mga kargang mutya, binabasa niya ang planong pag-atake sa kanya. Yan din ang dahilan kung bakit nananatili itong kalmado lang sa lahat ng kanyang mga nakakalaban. Magtiwala lamang tayo sa inyong Malaginto. Ang dinig naming mahabang paliwanag at revelasyon ni Lolo Birhil tungkol sa aming alagang Malaginto, malaki ang naitulong noon sa aming lahat dahil sa kahit papaano'y bahagyang humupa at kalaunay nawala na ang takot at pag-aalalang na kanina lang ay lumulukob sa aming katauhan hanggang sa ilang sandali pa'y pagkatapos na magpalitan ng pagpalo sa ere ng dalawang sina Malaginto at ng kasilihing itim ay magkahiwalay silang bumagsak sa sahig ng sabungan. Kanilang muling pinakiramdaman ang bawat isa, nakapusturang parang aataking muli ang hindi hinihingal na kasilihing panabong kung saan ay nangalat na sa paligid o sa loob ng sabungan ang kanyang maiitim na mga balahibo. Samantalang si Malaginto'y nakatayong brusko, hindi gumagalaw. Nang walang ano-ano'y nakita naming lahat kung papaano niyang marahang iniangat ang kanyang paang may kargang tari. Kasunod ay marahan niya itong iniuunat at pagkatapos ay nakita ko at nakita naming lahat ng mga tao sa labas ng sabungan, maging ni Mang Gustavo, kung papaanong
marahang tinuka-tuka ng aming malagintong panabong. Nang sunod-sunod ang mismong talim ng kanyang kargang tari, at pagkatapos ay marahan niyang ibinabaling ang kanyang malakobrang paningin sa nooy. Nakapostura pa rin, parang papasugod, nakasilihing panabong. Ha 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 ha! Huwag kayong kukurap! Pagmasdan nyo kung papaanong patumbahin ni Malaginto ang kasilihing itim na yan na pag-aari ng hambog na si Gustavo. Ha 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 ha! Bigla ang pagkakasabi ni Lolo Virgil nang bigla na lamang na umangat na naman ang dalawang mga paa ni Malaginto sa lupang kanyang kinatatayuan. Sunod-sunod nitong ipinapagaspas ang nooy. Ang nooy makikitang nakabukang tigmagkabilang kumikintab at malalapad na dalawang pakpak ni Malaginto. Bigla na lamang itong lumipad, papalapit sa kanyang katunggaling kasilihin. Bigla naman siyang sinalubong ng kasilihin sa ere at muli silang nagpalitan ng pagpalos sa isa't isa, at halos hindi na talaga magawa pang patamaan ng tari ng kasilihin sa katawan si Malaginto, dahil ng sandaling yun ay parabang dumubli ang bigat at bilis ni Malaginto. Bigla na lamang na nangulilat sa laban ang kasilihin ni Mang Gustavo, at habang ang dalawang panabong ay nagsasalpukan sa ere, ay siya namang makikitang pagtulo ng laway nitong si Mang Gustavo, at kung ito'y titingnan ay para na siyang si Commander Laway, yung nakabangga ng sabongerong may motyang galing sa buto ng kasoy na si Mang Toro. Nagmistulan ng latang tinupi-tupi ang itsura nito. Dismayado na ito, Sir Jess, dahil sa kakaibang lakas at bilis na kanyang nakikita sa aming Malaginto. Kinamuti na ni Malaginto sa ere ang kanyang kaawa-awang panabong. Naunang bumagsak sa lupang sahig ng sabungan ang nooy brusko, ang hari at ang ating bidang si Malaginto. At iniwan niya sa ere ang nooy, kasilihing panabong na makikita pa ring pumapalo, habang ito'y makikitang pababa na ng pababa sa lupa. Pagbagsak niya sa lupay, tumalon-talon pa ito, Sir Jess, at pumapalo. Kahit pa'y wala na itong katunggaling panabong, dahil sa nooy si Malaginto'y makikitang nasa gilid na ng ruweda ng sabungan, at kasalukuyan ng maingat na hawak ni Itay Kano, at sinusuri naman ni Mang Iko ang buong katawan ni Malaginto. Ilang sandali pa'y tumigil na rin ang kasilihing panabong sa kanyang ginagawang pagpalo at pagtalon-talon. Bigla na lamang itong bumulagta sa sahig ng sabungan. Bumubulwak na ang kanyang dugo sa kanyang nakabukang tuka. Naghihingalo na ito, Sir Jess, at malapit ng matudas, at nang suriin ito ng sentensyador at ng nooy. Iritadong si Mang Gustavo ay doon nila napag-alamang bulag na ang kasilihing panabong, dahil sa tusok ng taring galing kay Malaginto, at bumaon yon sa kanyang kabilang mata. Halos madurog din ang kanyang bungo sa lakas ng palo ng aming Malaginto sa kanya. Hindi lamang yon, Sir Jess, tagtad ito ng tusok ng tari sa kanyang katawan, at ang kanyang tari sa kanyang paanan ay halos matanggal na sa kanyang paa, dahil winasak yun ni Malaginto gamit lamang ang kanyang kakaibang lakas. Kakaibang saya ang nooy nararamdaman naming lahat, lalo na't idiniklara na naman ng sentensyador ng sabungan na panalo na naman si Malaginto. At ni isang kudlit ng tari ay walang makikita sa kanyang katawan. Maging mga balahibo nito'y walang makikitang pagala-gala sa loob ng sabungan. Imposible ito, animal ka! Kano, anong klaseng panabang bayang inyong Malaginto? Papaanong nasumpa? Papaano niyang nasumpa ang aking kargang mutya? Ha? Sumagot ka, animal ka, Kano? Dinig naming pagalit na pagkakasabi ni Mang Gustavo kay Itay. Sinagot naman siya ng mahinahon ni Itay at sinabi sa kanyang, Gustavo, sa maniwala ka't sa hindi,
Walang kakaiba sa aming panabong. Wala kaming ikinakargang mutya sa kanya. Binusog lang namin ito ng tamang pagkukondisyon, iniingatan at inaalagaang mabuti. Higit sa lahat, Gustavo, hindi namin siya kailanman sinasalbahe. Sagot sa kanya ni Itay nang sila ay nasa labas na ng sabungan. Tama si Kano, Gustavo. At saka wag ka sanang magagalit dahil lahat ng mga tangang mutya ng isang sabongero ay may katapusan o hangganan. Hindi habang buhay ang bisa ng isang mutya, lalo na kung ito'y iyong ipagkalat. Higit sa lahat, ginamit mo ng sobra-sobra. Yan ang nakikita kong dahilan kung bakit natalo ang panabong mo laban kay Malaginto at napawalang bisa pa ang mutyang sinasabi mong nakuha mo sa punong duldul. Napag-alaman kasi namin, ikaw rin ang nagkakalat ng kwento tungkol sa kung papaano mo nakuha ang mutyang nasa sayo ngayon. Dinig naming sabi sa kanya ni Mang Alfredo o kay Mang Gustavo. At nakita naming lahat kung papaanong tumango-tango si Lolo Berhil na parang sinasabi nitong, Tama ang lahat ng mga isiniwalat na yon ni Mang Alfredo kay Mang Gustavo. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento dito sa mundo ng misteryo at kababalaghan. Hindi maaari ito. Hindi ito ang inaasahan ko. Wala sa aking hinagap na mapapasawalang bisa ng Malagintong yan ang aking mutyang matagal ko nang pinakaiingatan. Hindi pwede ito. Ang medyo padabog pang pagkakasabi nitong si Mang Gustavo. At kung ilalarawan si Regis ang kanyang asal at ang kanyang hitsuray, ay parang ito'y isang batang inagawa ng lollipop. Magkahalo na sa kanyang hitsura ang sipon at pawis, iritado na parabang napapadumi. At pilit niyang pinipigilan. Ganoon siya, mga mahal kong kamundo, kung siya'y aking ilalarawan sa inyo. Ang hitsura ng isang sabongerong talunan. Yan lang ang meron ka sa iyong mutya, Gustavo. Ang pag-iingat sa iyong mutya dahil natatakot kang mawala o maagaw sa iyo yan ng ibang mga tao. At normal yon sa isang taong may mutya, lalo na kung isa kang sabongero. Pero meron ka pang pinaka-importanteng nakalimutan. At yon ay dapat hindi mo yan ipinagsasasabi. Higit sa lahat, Gustavo, ay ang ipagmayabang, lalong lalo na nga sa isang taong katulad mo, katulad ko, o katulad nating lahat na isang sabongero. Huwag ka sanang magagalit dahil sa totoong lahat ng mga sinabi ko sa iyo, ang dagdag namang pagkakasabi ni Mang Eliazar sa kanya, kung kaya't mas lalo pang tumalim ang kanyang paningin sa amin lahat noon. Lalo na nga kay Itay Kano at sa nooy hawak ni Itay na si Malaginto. At nagmistulan na itong adik o sabog sa ipinagbabawal na droga kung siya'y titingnan. Sinayang mong lahat ng mga swerteng ibinigay sa iyo ng mutyang yan, iyo. Gustavo, nakalimutan mo nang yumuko sa lupa dahil sa ikaw ay nasa itaas na o nasa rurok na ng tagumpay. Hindi ka na kontento, iyo, sa kung anong meron ka. Nagmalabis ka sa iyong kapwa o sa madaling salitay, ginamit mo sa hindi magandang pamamaraan ang iyong mutya. Alinsabay pa ng pagbabago ng iyong hitsura, ng iyong pag-uugali. Ang dugsong naman na pagkakasabi ni Lolo Berhil. Ngunit hindi ako papayag na hindi ako makaganti sa iyo, Kano. Lalo na nga sa iyong Malagintong yan, Kano. Gusto ko sa susunod na linggo ay magtuos pa muli tayo o ang ating mga panabong. At wag na wag mo akong tatanggihan, Kano, dahil pag ginawa mo yan ay may kalalagyan ka. Kayong lahat, mga inutil kayo, mga tukmol.
Ang pagalit at pasigaw, na hamon at pagbabanta ni Mang Gustavo sa aming lahat. Nagkatitigan sila itay noon sa isa't isa dahil sa hindi namin inaasahang sasabihin niya yon sa aming lahat. Ngunit, bakit hindi mo magawa-gawang tanggapin sa iyong sarili ang pagkatalo o kabiguan ng inyong panabong? Sa panabong na isang malagintong, totoong hari ng sabungan, Gustavo? At nagawa mo pa nga magbitaw ng mga katagang may pambabanta sa buhay ng isang mabuting sabungerong si Kano. Ang biglaang singit at wika ng isang lalaking may makisig na pangangatawan, balbasarado, may suot na sombrerong pabilog, kulay itim na kung ito'y ilalarawan ay katulad ng sa cowboy, nakapantalong itim na maong at nakasuot ng itim na leather jacket. Meron na itong edad at nakakaagaw pansin sa kanya ang kanyang suot na kwintas, kung saan ay meron doong nakapalawit na isang kuko ng lawin. At sa kanyang likuray, makikita ang dalawa sa kanyang mga kasama. Tumahimik ang lahat, nawala ang ingay sa paligid ng sabungan at nakita pa naming nangangatal na at pinagpapawisan ng butil-butil sa kanyang noo itong si Mang Gustavo, habang nakatitig siya sa mamang yon na para bang siya'y takot na takot sa mamang yon. Samantalang kaming lahat na konseryes ay banaag na naman ang pagtataka kung sino ang mamang yon na bigla-bigla na lamang umiksena sa kanilang usapan. At nang ibinaling ko ang aking paningin kay Lolo Virgil, ay nakita ko siyang nakaawang na ang kanyang bibig. Gulat na gulat ito habang nakatitig din sa mamang yon at halos mabitawan na nga niya ang kanyang hawak na tungkod. Kano, binabati kita. Masyado akong humanga sa kagandahang loob na iyong ipinakikita sa bawat salpukan o laban ng inyong malaginto. Isa kang mabuting sabongero, Kano. Wika niya kay Itay, at pagkatapos ay muli niyang ibinaling ang kanyang paningin sa nooy. Sa nooy parang naiihinang si Mang Gustavo. Gustavo, makinig ka. Huwag mo lamang haluan ng personal ang sabong. Matuto ka sanang rumispeto ng iyong kapwa, magsasabong man o hindi. At huwag na huwag mong subukang gawin ang namumuong masamang balak sa grupo nila Kano. Dahil pag ginawa mo yon, ay matutulad ka sa sabongerong may mutsyang si Efren. Nagkakaintindihan ba tayo, Gustavo? Ang may diin at seryosong pagkakasabi niya sa nooy hindi na makapagsalitang si Mang Gustavo. At ang tanging nagagawa na lamang nito ay ang tumango-tango bilang pagsang-ayon sa mamang yon. Mabuti at nagkakaintindihan tayo. Paano, Kano? Aalis na kami at tandaan mong lahat ang mga sinabi ko sa iyo, Gustavo. Pagkatapos na sabihin yon ng mamang yon, ay tumalikod na ito. Binaybay ng kanilang mga paa ang mga kakahuyan at parang sila ay papunta sa kasulok-sulukan ng gubat. Kano, sa inyong lahat, patawarin niyo ako sa lahat ng mga sinabi ko sa inyo. Tinatanggap ko na ang pagkatalo ng aming panabong at siguro nga tamang lahat ng mga sinabi niyo kanina tungkol sa aking tangang mutya. Hayaan niyo, susubukan kong itama lahat ang mga maling nagawa ko sa aking kapwa, lalo na nga sa ating kapwa mga sabungero. Ang nauutal at pakumbabang pagkakasabi ni Mang Gustavo, bigla na lamang naging maamo ang kanyang hitsura. Huwag mong subukan, Gustavo. Gawin mo. Pakiusap naman, Gustavo. Pahabol pang wika sa kanya ni Itay dahil sa makikita na ang mga itong nakatalikod na sa amin at papaalis na ng sabungan matapos nilang iwan ang patay ng kasilihing panabong sa harap ni Itay. Tumango-tango ito bilang pagsang-ayon niya kay Itay. Saka muling nagpatuloy at tahimik na umalis ng aming sabungan. Sino ang mamang yon na bigla na lamang umiksi na kanina? At bakit ganoon na lamang ang takot sa kanya ni Mang Gustavo? Mga katanungang nooy laman ng aming isip
Ngunit sinagot lahat ng iyon ni Lolo Birhil nang kami ay nasa aming mismong tahanan na at makikitang muling silang magkakadyaming sa harapan ng inuman. Kasamang muli ang tatlong, sina Mang Tonyo, Mang Alfredo at Mang Elisar. Si Leonardo Aragon, o mas kilala sa tawag na si Commander Lawin, ang taong pinagkalooban ng isang natatanging mutyang galing sa kuko ng Lawin at ipinagkaloob sa kanya ng isang ermitanyo. Kano, mga iho, hindi ko akalaing sa bawat laban pala ng inyong malagintoy, naroon siya at hindi natin napapansin. Manghang pagkakasabi ni Lolo Birhil habang makikita itong hawak niya ang baso ng Nescafe na may lamang tuba. Tama po kayo riyan. Tama po kayo riyan, Tatang Birhil. Dahil nang makita ko ang kanyang kwintas ay otomatikong pumasok sa isip kong siya si Commander Lawin, ang pinuno ng lahat ng mga rebeldeng siyang nagsisilbing tagahatol sa lahat ng mga taong may masasamang loob. Kabilang na nga doon ay si Efren, ang isang sabongerong naging mapagmataas, walang galang, magmula nang mapasa kanya ang mutyang galing sa gabi. Ang dinig naming sabi ni Itay, at natitiyak ko kaibigan ka no, nakilala siya ni Gustavo. Dahil nakita naman nating lahat kung papaano siya nagkulay suka. Dahil sa alam niyang mayroon siyang kalalagyan sa kamay ni Commander Lawin. Ang sabi naman ni Mang Alfredo sa harapan ng kanilang inuman, kung saan ay makikita namang panay na ang pagnguya at pagngata-ngata ng ginataang kasilihing bihag, ang dalawang sina Mang Octavo at Mang Clarito. Pawisan na ang noo ng dalawa, marahil ay dahil sa nagkabisa na ang siling kanilang dinurog sa ginataang kasilihing itim ni Mang Gustavo. Nagpapasalamat ako sa kanya o kay Commander Lawin dahil sa mga sinabi niya kay Gustavo, minuto lang ay nagbago na ang ugali niya. Pero mga pare, wala ba kayong kakaibang nararamdaman ng mga pagkakataong nasa ating harapan si Commander Lawin? Ang nagtatakang tanong ni Itay sa kanyang mga kaibigan. Meron, kaibigan ka no. Dahil sa parang may kung anong inirhiya o feresang pumipigil sa akin at parang sinasabing wag akong magsalita. Hindi ko rin magawang maigalaw ang aking katawan. Grabe kaibigan ka no. Akala ko nga'y na-stroke na ako kanina. Ha 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 ha. Ang nagtataka at kabadong sagot naman ni Mang Elisar, kung saan ayon din ang aking naramdaman noong nasa harap namin si Commander Lawin at nagsasalita ito noon. Lahat kami ay iisa ang kasalukuyang nararamdaman ng mga tagpong yon. Isa yun sa bisa ng orasyong ikinalat ni Commander Lawin sa paligid ng sabungan ng mga sandaling yon. At alam kong ginawa niya yon upang manatiling nakapokus ang ating mga isipan sa kanyang mga sinasabi. Ganoon kabagsik, kabisa ang mutyang meron si Commander Lawin. Ang revelasyon pa nitong si Lolo Birhil, kung saan ay makikita itong mas lalo pang kumulubot ang kanyang mga balat sa kanyang hitsura dahil sa tubang kanyang iniinom. Bahali na kasi si Jess ang ibinigay sa kanila nang magtutubang si Lolo Badong. Nako, paring kano, baka hamunin ka ni Commander Lawin. Sa susunod, naibangga sa iyong malaginto ang kanyang panabong. Di ba't yun ang mga estilo ng mga sabongerong may mutyang nakakabangga ng iyong malaginto? Biglang sisingit sa eksena. Tapos ay sasabihin, Ma'am Kano, nais ko sanang itapat sa iyong malaginto itong aking panabong. Ang tugsong namang sabi ni Mang Clarito kay Itay. Ngunit, hindi, parang Clarito. Ibang commander yung binabanggit mo Baka si Commander Lawa yun, yung bang nakabangga ni Doro na isang sabongerong may mutyang galing sa buto ng kasoy. Ha 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 ha. Nagtawanan silang lahat nang marinig nilang sinabi yun ni Mang Octavo kay Mang Clarito. Tama si Octavo, Clarito. Dahil ang pagkakalam ko'y
Hindi sabongero itong si Commander Lawin. Isa itong pinuno ng mga rebeldeng may prinsipyo o paninindigan. Uwi ka pang muli ni Lolo Berhil, muli na namang napuno ng mga masasayang tagpo at tawanan, kwentuhan ang kanilang inuman ng mga oras na yon. Nang bigla na lamang kumahol ang aming nag-iisang asong nakatali na nagngangalang si Tagpi. Nakaharap ito sa pintuan ng aming bakod at nakita naming lahat ang papalapit sa aming pintuang bakod na si Namang Orlando, si Mr. Choi at ang kanyang pato, o ni Kaihang, pakinding-kinding na si Ma'am Ching. Tumayo si Itay mula sa upo ang kanyang kinauupuan at nagpaalam saglit sa kanyang mga kaibigang. Pagbubuksan niya ng pintuan, sila Mr. Choi. Pinati niya ang mga ito at sinabing pumasok na muna sa loob ng aming tahanan. Ngunit tumanggi ang mga ito. Kano, kami hindi tagal kami punta dito para masiguro kung tuloy ba bakbakan iyo malaginto at panabong aking anak. Ang tanong niya kay Itay o ni Mr. Choi. Tuloy na tuloy po, Mr. Choi. Sa ganap na mga alas 8 o di kaya'y alas 9 ng umaga. Basta po, Mr. Choi, doon na lamang po tayo magkita sa aming mismong sabungan. Sagot sa kanya ni Itay. Okay. Salamat, Kano. Ang maiksing sagot niya kay Itay. Pagkatapos ay tumalikod na rin ang mga ito. Sa tingin niyo mga pare, ano kayang panabong o anong klaseng panabong kaya ang dadalhin ni Mr. Choi sa darating na linggo? Wala kasi silang binabanggit sa akin eh. Nagtatakang tanong ni Itay sa kanila. Ngunit nabigo si Itay dahil ang totoo ni isa sa kanila wala ring ka-idea kung anong klaseng panabong ang meron itong si Ma'am Ching. Ang totoo niyan, kaibigan Kano, maging ako may hindi ko rin alam. O ngayon ko lamang nalamang, yang anak pala ni Mr. Choi ay isang sabongera. Sagot ni Mang Alfredo kay Itay, kung saan ayon din ang isinagot sa kanya ng dalawang si Mang Tonyo at si Mang Eliezar. At pagpatak ng mga alas 3 ng hapon ay pansamantala na nga silang tumigil na muna sa pag-iinom ng tuba. Ngunit bago nagpaalam ang kanyang mga kaibigan sa kanya ay kanilang muling pinag-usapan na sila'y magkikita-kita muli sa araw ng linggo. At katulad ng palaging inaasahan, sa tuwing araw na walang laban si Malagintoy, ay palaging abala itong si Itay sa aming bundok. Kasama kaming tatlong magkakapatid, hindi namin pinababaya ang nag-iisa sa bundok si Itay dahil sa ang aming inaalalay, baka bigla na lamang magpakita sa kanya ang mga taong alam naming may masamang pakay sa aming Malaginto. Nag-aalala kaming baka saktan nila si Itay. Mga anak, pagkatapos ng laban ni Malaginto sa panabong nila Mr. Choi, ay magkakasama tayong lahat na pupuntang bayan. Napag-usapan na namin yan ng inay niyo. Natuwa kaming magkakapatid nang marinig naming sinabi yon ni Itay Kano sa aming lahat habang kami ay magkakasamang paahon o papunta sa aming bundok dahil sa alam naming katulad ng nooy. Palagi naming ginagawa noong wala pa sa aming buhay si Malagintoy. Ipinapasyal kami ni Itay sa aming mismong bayan at pagkatapos naming magsimba at magpasalamat sa dakilang lumikha at sa lahat ng mga tulong at paggabay niya sa aming pamilya. Kaya lang, Itay, sino po ang maiiwan at magbabantay sa ating bahay at maging sa ating mga panabong, lalong-lalo na nga po kay Malaginto? Ang tanong ni Ramon kay Itay. Kakausapin ko si paring Octavo at si paring Clarito. Pakikiusapan ko sila mga anak na silang dalawa na muna ang bahalang magbantay sa ating mga panabong. Ang sagot ni Itay. At nang sa aming tansay, malapit na kami sa kinapwefistuhan ng aming lukaray na siguro'y may ilang agwat na lamang ang layo namin doon, ay bigla na lamang kaming nakarinig na sunod-sunod na kahol ng aso. Isa lang ang nasa isip namin noon, may tao sa aming mismong lukaran, dahilan upang mas lalo pa naming binilisan ang bawat paghakbang ng aming mga paa. Ilang sandali pa'y natatanaw na namin ang loob ng aming lukaran at ganoon na lamang ang aming pagkagulat, Sir Jess, dahil
sa meron kaming nakikitang isang matandang lalaki doon. Puting-puti na ang kanyang may kahabaang puting buhok, maging ang kanyang kilay, bigote at balbas ay kulay puti. Nakasuot ito ng itim na pantalong slacks. May hawak itong isang maputing manok, isang ugis. Nakatulad ng kulay ng kanyang buhok at sa kanyang tabi ay ang isang asong kulay puti na maya't maya ang ginagawa nitong pagkaul. Samantalang sa kanyang parting likuran ay nakikita namin ang dalawang lalaking sa tingin ko'y kapareho ng aming mga edad. Nakangisi ang matanda sa aming direksyon habang hawak ng kanyang dalawang kamay ang isang tandang, isang panabong, isang manok na purong puti ang kulay at kung tawagin ay ugis. Maraming salamat po sa inyo mga mahal kong kamundo. Sa lahat po ng mga OFW yung nakikinig sa atin ngayon, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat po ng aking mga silent listeners, hindi man po kayo nagpaparamdam sa ating comment section, ngunit ramdam na ramdam ko po ang inyong solidong suporta sa bawat mga kwentong ating inia-upload. Maraming salamat po sa inyo.